Hello sa inyo! Para sa ating talakayan ngayon, sisilipin natin ang isang napakalaking misteryo, isa na may kinalaman sa kapalaran mismo ng buong mundo. Paano kaya kung yung buong tadhana ng mundo, lahat ng nangyari at mangyayari ay nakasulat sa isang scroll? Pero, heto ang catch, nakalot ito. Hindi lang ng isa, kundi ng 7 tatak. At ang pinakamatindi, walang sino man ang may kakayahang buksan to. At alam nyo, sa aklat ng pahayag, sobrang dramatic ng eksenang yan. Imagine niyo, yung buong langit at lupa, parang nagluluksa, lahat sobrang bigo. Bakit kamo? Dahil itong scroll na to, na siyang susi sa kinabukasan, walang makabukas. Grabe yung pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, di ba? So, ano ba talaga ang meron sa scroll na to? At bakit sobrang big deal na mabuksan ito para sa lahat? Okay, so ayon sa pag-aral, hindi lang to basta-bastang libro. Isipin nyo, ito yung parang title deed, yung mismong titulo ng pagmamay-ari sa buong creation. Ang laking bagay, di ba? At nung una, sino bang may hawak ng titulong yan? Well, walang iba kundi si Adan, yung unang tao. Sa kanya ipinagkatiwala yung pangangalaga sa buong mundo na may utos na pamahalaan ito sa pag-ibig at kaayusan. Pero gaya ng alam na natin sa kwento, may nangyaring di maganda dahil sa isang malaking pagkakamali na wala ang titulong hawak niya. Alam nyo, yung kasalanan ni Adan, hindi lang yon simpleng oops, nagkamali ako, mas malalim pa doon. Para itong isang legal na transaction kung saan, isinuko niya ang kanyang sarili sa pagkaalipin. At kasama sa deal na yon, yung pagkawala ng authority niya sa mundo. At grabe ang naging epekto nito. Mula sa isang perpektong estado, isang paraiso, biglang naging isang mundong puno ng sumpa, ng hirap at ng pagkabulok. Napakalaki ng pinagbago. So, dahil sa isang pagkakamali yun, nag-domino effect na. Yung mismong lupa, isinumpa. Nagkaroon ng bagong ruler, si Satanas. Nagsimula yung survival of the fittest. At lahat, tao man o hayop, nagsimulang magdusa, tumanda at mamatay. Lahat tayo napasalilalim sa kamatayan. Okay, so heto ang interesting part. Kung nawala yung titulo sa isang legal na paraan, di ba dapat mabawi rin ito legally? May mga rules para dyan. Silipin natin yung mga panuntunan ng pagtubos. At dito na pumapasok yung isang konsepto sa sinaunang batas na tinatawag na kinsman redeemer o sa Tagalog, kamag-anak na manunubos. Ito yung legal na paraan para mabawi o bilhin pabalik ang isang nawalang property o kahit yung kalayaan ng isang kamag-anak. Isang magandang example nito, yung kwento ni Boaz at Ruth sa Biblia. May mga requirements para maging isang manunubos eh. Una, kailangan malapit kang kamag-anak. Pangalawa, kailangan may legal right ka. Pangatlo, at importante to, dapat kaya mong bayaran yung presyo. At pang-apat, dapat willing ka, gusto mo talagang bayaran. So yan ang nagiging $1 milyon na tanong, di ba? Kung i-apply natin yan sa buong sangkatauhan, sino sa buong sansinukob ang pwedeng maging kinsman redeemer natin? Sino ang makakatugon sa lahat ng requirements na yan? At dito na tayo babalik doon sa madramang eksena sa langit. After all that searching, mayroon bang natagpuang karapat-dapat? At ang sagot, ayon sa aklat ay oo, may isa. Siya yung inilarawan in 2 very different ways. Ang leon ng lipi ni Judah, isang mananakop, isang hari, at the same time, isang korderong pinatay, isang sakripisyo. So bakit siya yung natatanging qualified? Well, check natin ang listahan. Una, isa siyang tunay na kamag-anak kasi naging tao siya. Pangalawa, kaya niyang bayaran yung presyo dahil sa kanyang buhay na walang kasalanan. Pangatlo, handa siyang bayaran ito at ginawa niya yon. At pang-apat, siya ang nag-iisang nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Perfect score, di ba? At ito yung mahalagang tandaan, kahit yung mga anghel, hindi sila pwedeng maging redeemer. Bakit? Simple lang. Una, hindi natin sila kamag-anak. Pangalawa, hindi nila kayang bayaran yung utang para sa kasalanan ng tao. It had to be someone na parehong tao at perpekto. Okay, so ngayon, na nasa kamay na ng kordero ang scroll, ano na ang susunod? Well, dito na magsisimula ang action, ang pagbawi sa buong creation. Yung pagbukas ng mga selyo, hindi lang yan para sa drama. Bawat selyong nabubuksan ay isang hakbang sa legal na proseso. Ito yung pagsasagawa ng hatol.
para mabawi na finally yung titulo at palayasin yung illegal occupant, di ba? So makikita natin dito yung buong flow ng storya. Nagsimula sa pagbagsak, kung saan nawala yung titulo, tapos sa cruise, kung saan binayaran yung presyo. Ngayon, nasa stage tayo ng pagbubukas ng balumbon, yung legal na pagbawi. At ang end goal? Ang huling pagpapanumbalik, kung saan lahat ay babalik na sa dati, o mas hihigit pa. At ano yung pinaka-ending ng lahat ng ito? Ano yung grand finale? Well, inilalarawan ito bilang isang mundo na wala nang iiyak, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Lahat ng luma at masakit, tapos na. Lahat bago na. Kaya habang nangyayari ang lahat ng ito, itong cosmic na kwento ng pagtutubos, may iiwan sa atin ng isang tanong. Kung itong lahat ay para sa pagpapanumbalik ng sanlibutan, anong ibig sabihin yan para sa atin ngayon? Ano ang parte natin sa napakalaking kwentong to?